Habang bumubuho sa mga pasahero sa Araneta Bus Terminal, diyan po sa may Cubao, sa Quezon City, isang driver ng bus ang nakuhanan ng mga gamit sa pagdodroga, yung tinatawag na drug paraphernalia. Nandun po sa mga sandaling ito, live si Susan Enriquez. Susan. Mike, tama ka dyan. Kasunod dyan ang paghihigpit ng LTFRB sa mga bus na bumibiyahe dito sa probinsya. Kanina nga isang driver ang nahulihan ng pinaniniwalaang drug paraphernalia. At saka dahil nga sa pagnanais ng mga pasahero na makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagsalubong sa bagong taon, hindi nila alintana ang kanilang sitwasyon dito sa Araneta Center Bus Station sa paghihintay ng bus na uuwi sa kanilang mga probinsya. Hindi ang matinding sikat ng araw ang pipigil sa mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Station. Sa halip na sa hallway, sa mismong paradahan ng bus naghihintay ang maraming pasahero. Yung bagahe po namin kasi marami baka magkalito-lito po. Oo, dito na lang kayo. Ito na lang po. Biyaheng Bohol si Mildred Samon, karga ang isang buwang sanggol. At kahit kaninang umaga pa naghihintay ng bus, dead man na sa kanya ang pagod, makauwi lang sa kanila. Akala namin ubos na kasi tapos naman na po yung Pasko. Alas 4 naman po yung alis namin, malapit na. Pero ang pamilyang ito na papuntang Borongan Samar, niyaya na ng ibang kasama na mag-eroplano na lang. Mag-aeroplano. Bakit? Dahil naiinitan na ako. Wala kaming pamasahe. Mahal ang eroplano. Di tulad kahapon at noong isang araw, malaki na ang nabawas sa bilang ng mga pasahero naghihintay dito sa Araneta Center Bus Station. Wala na kasing patid ang dating ng mga bus na naipit sa probinsya dahil sa bagyong Nina. Sa gitna ng kakulangan sa bus, pinigil muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang biyahe ng isang bus papuntang Sorsogon. Nakunan kasi ng pinaghihinala ang drug paraphernalia ang driver nito. Pag-ask ko sa kanya ng decision, kung nasa ng decision mo, ito ang binuksan niya, then nahulog. Pinakarampol niya, sabi ko sa'yo, huwag mong lukutin, huwag mong lukutin. Kaya nga pila ng LTFRB sa mga pasahero. Just bear with the inconvenience na lang kasi ginagawa naman to ng LTFRB para makasiguro din naman na yung basis na sasakyan nila may maayos na prangkisa at saka maayos din ang kondisyon ng mga driver. Para naman po sa safety namin, okay lang po yun. Bukas ay inaasang mas makapal pa rin yung bilang ng mga pasahero dito dahil holiday at pagtiyak ng LTFRB. Mas lalo nilang pag-ibayuhin ng pag-inspeksyon para naman matiyak ang ligtas na paglalakbay ng ating mga kababayang uuwi sa kanilang mga probinsya para doon ipagdiwang ang bagong taon. Mike? Ang importanteng tanong ngayon, Susan, bukod dun sa driver na nahulihan ng drug paraphernalia, meron pa bang iba? Salamat, Susan Enriquez.